before Christ, before Christ kasi, may panganak natin Panginoon, 0 AD yun. O, AD. 0 AD, no? 0 AD. Pag-umpisa kasi, dahil yung panganak na, mag-0 pa rin yun, no? Okay? Okay. And then, namatay ang ating Panginoon, 3.5 years. Okay? And then 3 AD. Ngayon, so, 80 pa noong, 3 AD eh. BC. Okay? BC. Diba? Hindi makukuha ninyo. Namatay ang ating Panginoon. Naipanganak, 0 AD, pagkatapos namatay siya, 33 AD. Kaya nung mamatay siya, 33.5 AD. And then after 40 years, nung sabihin niya kay Peter na siya ay persecute, 70 AD, nasira yung yung linusob ng Roman Empire ang Jerusalem. Doon na sila. Okay? 70 AD yun. 70 AD yun. Kaya sa history kasi, dapat pag nag-anti-history, makukuha natin kung paano yung timeline na nangyari. No? Kaya yung Book of Daniel, kasi yung napakahirap talaga, yung kapag magtuturo ako kasi ng Book of Revelation dito, kaya tuloy-tuloy. Isang taon yung tuturo yun. O, di ba dati pinagkaroon natin isang taon? Tuturo ko sa TVCL, isang taon. Napakatagal, no? Marami kaming... Kaya ito, yung 7 na ito, i-represent yan yung mga tinatawag natin, yung dispensation na ito, kung paano yung ating Diyos na nagpapahayag, no? Nagpapahayag siya dito. Ang kapayagan dito ng ating Panginoon, it is through the Son, siya po yung King of Kings one day, ito sa makikita. Kasi kingdom ito eh. Kasi bakit niya kailangan yung millennial kingdom? Kasi nga, tutuparin niya yung pangako niya sa Jerusalem, sa mga Israelita. Sabi niya, di ba? Sabi niya, he is the son of David. O, ibig sabihin ng son of David, siya po ay tinatawag natin isang royal blood, no? Siya yung tagapagmana sa kaharian ng David. So, tutuparin niya yung 1,000 years para sa kanila. So, ngayon, ay dito, mapapasama tayo dito. Lahat ng tumanggap ng glorified body, maniniraan din dito sa 1,000 years. Hindi pa kasi dumarating dito yung tinatawag nating, meron pa kasi isang gera dito, isang gera. Yung tinatawag natin Great War, no? Yung Armageddon, no? Dito mangyayari. Okay? After peace. So ngayon, kapag nandun tayo, yung pangako niya sa atin, mamamahala tayo sa mga syudad, tayo yun, yung mga tinatawag natin, na tayo yung mga ang Diyos ay pinili tayo mamamahala. Yan ang reward natin. No? Kasama natin yung mga Israelita na kung saan na sila yung tumanggap sa ating Panginoon. Okay? Glorified body, kasi magkasama dito yung with the flesh, human flesh at saka yung glorified body. Okay? Ang tayo, wala na tayo tinatawag nating hindi na tayo nakakasakit. Okay. Parang magkasama yung mortal at saka yung mortal. Oo, menos gastos yun, no? Hindi na tayo Wala na hospital. No, wala na. Pero yung mga tinatawag natin mga tribulation saint na nangyari, dumating dito, no? Meron, sa panahon ng tribulation, meron din, mga tinatawag natin mga saint na sinasabi. Pag umalis na yung nagkaroon ng rapture dito, no? Okay. Bago dumating yan, merong rapture. Okay, rapture. Umuuna, yung tinatawag natin yung rebellion. Pangalawa, yung rapture. Halos magkakasabay yan, no? After that, na-rapture na tayo, sabay yung tribulation. And then, ang Diyos, ang ating Panginoon, hindi naman siya bababa sa lupa. The second coming of Christ, makikita natin siya sa labab. Okay? And then, pupunta tayo ng Panginoon, sasama tayo sa here, pagkatapos, ibubuhos na yung galit niya sa earth. Okay? Ganyan yung bubuhos na niya. Tayo ay nandun tayo kasama niya. Okay? Kaya dito, sa panahon na ito, ay maraming magaganap dito, no? Na hindi natin may paliwanag ng maigi. No? Ay, kaya it's about time, no? Para maintindihan natin ang Biblia. Kasi, baka dati ng Panginoon, hanggang ngayon, ang Biblia, hindi natin maintindihan. No?
God i-entrust us the truth. Kailangan yung truth na yun ay mapasa atin. No? Hindi lang tayo umaasa sa iba, dapat nag-aaral din tayo. No? Kaya dito ay pitong dekada o pitong parte na kung saan it's a kaya ito tinatawag natin ang Diyos. This is the number of God. 7. Yes. Number of God ito, 7. Yeah. Perfect number. Okay? The same thing with the creation. 7 days. 7 in a week. 7, puro 7 yan. Perfect number. Biblical number yung 7. No? Kaya yung 7, it is, tinatawag nila, it is God's number. Okay? Yung 6 kasi, kulang na isa. 666, it means na ito ay kalaban kay Satan yun. No? Kay Satan yun. Kaya magiging kayo, pag ang bahay ninyo ay napunta siya 666. Nakaka tayo ngayon sa about grace. Okay, yung tatawag natin. Yung dispensation of grace, ito po ay nangyari, it began the new covenant of Christ, no? Yung kanya pong, dito, yung panahon po niya, Luke 22 verse 20, pag-ibasa natin. Okay. 20 naman ang saro, pagkatapos na maghapon na sinasabi, ang saro nito ay bagong tipan sa aking dugo, na bumuhos ng daya sa inyo. So, makita ninyo, sa pamagitan ng pagbubo ng dugo ng Panginoon, yan ang doon yung naisilang yung bagong tipan. Okay. Yung bagong tipan. Hindi yung buhay pa siya, nakahanda na yun, pero wala pang bagong tipan noon. Okay? Kaya noon, yung mga tao na bubuhay na kasama ng ating Panginoon, kaya ating Panginoon, nabuhay siya sa Old Testament. Nabuhay siya. Kaya nung sabihin niya, I fulfilled the New Testament. Siya yung Jesus Christ is the fulfillment of the law. Yes. Okay? Kaya sinasabihin na yun, it is already fulfillment, na-fulfill na niya, kaya dito siya nabuhay siya sa law. Okay? Kaya tingnan niyo yung lahat ng mga sinasabi niya, bisan nandun sa old, no? Kinukuha niya. Kaya hindi naman siya against sa mga ginagawa ng mga Udyo dahil siya po ay nabuhay according to the law. No? Kasi yung law, siya po yung, it is the shadow, the reality is Jesus Christ. The shadow, yung tinatawag natin anino, ng darating, ang darating ng ating Panginoon. Di ba? Yung subject po ng law is our Lord Jesus Christ. Yung paghahandog, yung pong handog po isang tupa na walang batik, siya po yun. Okay? Ito ay illustration ng ating Panginoon, siya po ay isang tupa na walang batik na ihahandog. O bilang sakripisyo sa kasalanan. Yes. No? Yan po yun ang ating Panginoon. Kaya yung kung nangyari, nasabi ko niyo sa Luke 22:20, nagsimula ang New Testament noong panahon ng mamatay ng ating Panginoon. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Amen. Kaya kailangan yung talaga. Noong unang panahon kasi meron din shedding of blood, kaso animals lang yung mga tupa lamang yung kinakatay nila. Amen? Amen. Amen. Okay. Alam po ninyo yung sinasabi ng Panginoon na yung kung hindi nyo kakanin ng iinumin ng dugo ko at ang maging katawan ko, sabi niya, ito'y patungkol sa tinatawag nating communion, no? Ay hindi kayo po maliligtas, sabi niya. It means, in-illustrate po niya yung kanyang kamatayan. Kaya ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng communion to remember Him, yung mga ginawa niya sa atin. By means of this blood, magkakaroon tayo na, kung di ka niniwala sa blood niya, sa katawan niya, na napako sa krus, kahit wala tayong pag-asa, wala tayong kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Kaya minsan kapag hindi mo alam ang mga bagay dito, pulot ka na ng pulot sa Biblia, hindi mo pa alam na iwalay ka na sa katotohanan. Totoo. No?
Okay? Narambol mo na. Marambol. Mix mo na eh. Minix mo na. When it comes to the truth of the Bible, ay di po yan tinatanggap ng Biblia. No? Okay. So ngayon, the age of grace or church age, ito po ay nangyari. Kung titignan natin kasi yung Daniel 9:24, ang sinasabi ito yung 69th week at saka yung 70th week. Nasa gitna niya. Yung tinatawag natin, ito yung sinasabi ko kanina. No? Ito yung sinasabi ni Daniel 9:24. Nasa gitna siya, yung tinatawag natin yung 7 week at saka yung 69, at saka 70 weeks.